So mga kababayan, no, pasintabi po sa mga kumakain ha, kasi bastos po talaga si Marcoleta eh. Pag-usapan mo natin to ha, kasi pasensya na kung may mga kumakain dyan ha. Kasi yung kumakain Marcoleta parang bata. Okay, game. Hello po kay Ma'am Josa Picache, kay Rochella. Nakita ko si Ma'am Connie Rotledge kanina, no? Si Milita, yan, thank you po, no? Okay, game. May dalawang topic pa tayo ha. So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam nyo, itong si Marcoleta talaga, no, kapag magsalita talaga to, minsan illogical. Hindi ka minsan eh, palagi lang na illogical yan. Kasi tinan nyo to ha, sabi niya dito kay Trillanes, kung sinabi ni Bato na kumain siya ng tae, kakain siya. Kakain siya ng tae? Parang kasi alam nyo kung saan niya nakuha tong ganyang klaseng statement, di ba? Kung maalala po natin, no, isa po sa mga sinisita ngayon, yung presence nga po ni Trillanes nung pag-aresto nga po kay Bato. Yung supposedly pag-aresto kay Bato. So sabi nga po ni Trillanes, kasi nga sabi ni Bato, make my day. Make my day. Sabi nga ni Bato, make my day. So tinutupad ko lang yung gusto niya na kapag dumating yung arrest warrant, andito ako para iserve sa kanya. Maganan. Ganun po yung sabi ni Sentry, ni Trillanes. Alam niyo, binasasagot si Marcoleta. Eh, paano pag sinabi ni Bato na kakain siya ng tae? Alam niyo yung ganyang klaseng usapan? Yung ganyang klaseng sagot? Sagot po ng mga bata yan. Sagot po ng namimilosopong bata yan. Hindi po yan sagot ng isang abogado o isang senador. Pamimiloso po yan na wala sa lugar. Kasi yung ganyang klaseng mga sagot or tugon. Eh pag sinabi ko palang tatalon ka dyan. Napaka-illogical nun eh. So pag sinabi ko rin pala na tatalon ka sa fifth floor, tatalon ka na fifth floor. Uy, hello Semper ha. Alam nyo, usapang bata yung ganun eh. At Marcoleta, hindi ka na bata. Buwa ka ng ina ka, hindi ka na bata. Matandang hukuluban ka na nakawig. Matanda ka na, senador ka pa, congressman ka pa dati, at senador ka ngayon. Hindi po dapat ganyan ang sagot. Kapag sinabi nga ni Bato na make my day, ibig sabihin, pag sinabi ni Bato na kakain ka ng tae. Tama, walang kaklas-klas eh, no? Illogical eh. Hindi umubra, para mali naman yung writings dito ng GMA, para hindi ko type. Hindi umubra kay Senator Daddy Marcoleta ang dahilan ni dating Senador Sonny Trillanes kung bakit ito kasama sa paghahain ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Bato de la Rosa na mamamatay tao sa Senado kamakailan. So matatandaan na sinabi ni Trillanes na sinunod lamang niya ang naging kahilingan ni Bato kaya siya nagtungo sa gusali ng Senado. O, pinalagan naman ito ni Marcoleta at kinustyon ang katwiran ni dating mambabatas. Tandaan mo Marcoleta, ang usapan dito, usapan na po ito ng extrajudicial killings at saka usapang legal na po ito. Hindi po ito usaping bata. No? So, tinan nyo ito actually may video pa yan dito eh. Anong ginagawa ni May video yan dito. So, saan na ba yung video? Trillanes? Bakit siya magsasave? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo. Sir, ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever? Hindi, may nagtanong nga. Bobo ka talaga, no? Tanginan to, no? Bobo ka talaga, Marcoleta. May nagtanong, ha? Maraming nagtanong po kay Trillanes kung ba't siya nandun. Naalala ko yan, ABS-CBN nagtanong. GMA News nagtanong. News 5 nagtanong. Ano sinasabi mo, Marcoleta, dito? Bobo ka talaga, no? Tanda mo na sinungaling ka pa. Oh, continue. Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Wala, illogical.
Illogical, isip bata, ang tanda-tanda mo na ganyan ka sumagot. No, pinag-usapan dito, pahiya ka. Yun. Pahiya ka kasi di mo alam na tinanong pala siya ng media. Wala ka talagang alam. So mga kababayan, tinan nyo to So, wait lang. Patayin muna natin to. So alam niyo mga kababayan, no, anong ending nito? So dahil nga po na ganyan nga po yung nangyari po sa Senado noon, na pinagtakpan nga po nila si Bato, si PBBM po ngayon disappointed. Yan, no? Marcos appeared disappointed over Bato de la Rosa's escape, says Castro. Ewan ko pa dito, no? So tanda natin mga kababayan, no, na yung arrest warrant nga po ni Bato, kinupirma na po yan ng DOJ. So ibig sabihin nun, dapat itong i-execute. So nakaka-disappoint naman po talaga. Hindi lang naman po tayo ang na-disappoint, pati rin po presidente. So actually may video rin dito, panoorin natin to. Nagawa ni Trillanes. Hindi yan. Yan na naman. Hindi yan. Pangit yan eh. Saan ba tayo? Ito. Sa status ni Senator Bato de la Rosa, nasabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat natin kilalanin ng warrant from the ICC. Last week, ang sabi po ng Pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganun pa rin po ba ang utos niya despite the position of the OSG that Senator Bato is a fugitive? Kung ano po ang dapat na gawin, nagsalita na po ang DOJ na sa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit, hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin. So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago depende sa magiging development sa pending na petition sa Supreme Court. Opo. Pangalawang tanong ko lang po, as President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently? Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano ang sinasabi ng batas. Did you hear him express, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon? Sa huling pangyayari, patungkol doon sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Tama yun. Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how Nung things are turning out. nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Alam niyo mga Sa cabinet kababayan, secretary? alam niyo mga streetways, no? Kung babasahin po natin yung kilos ng presidente, pag yan po galit, hindi nagpapahalatang galit yan. Diba? Pag yan may gustong arestuhin yan, hindi yan nagsasabi na arestuhin kita. Dadaputin ka na lang bigla yan. Diba? Parang nangyari po kay Digong at saka kay Buloy. So ngayon, kung disappointed po ang presidente po ngayon, ako naniniwala po talaga ako na kahit hindi yan magsalita, ang gusto niyan, panagutin po ang dapat managot dun po sa mga nangyari kung paano nakatakas si Bato. Especially po si Robin. Si Robin, mukhang takot si Robin, hindi lang nagpapalata kasi alam ni Robin eh. Di ba si Robin mabait ngayon, di ba? Muntik pa nga hindi pumasok kahapon eh. Pero alam niya ni Robin na, oy, puta, si Tatay Digong pina-aresto ni BBM. Pati si Kibuloy. Ako pa kaya? Tandaan natin ha. Si Robin po naka-amnesty lang po yan. Pwede pong bawiin yan. May paraan para bawiin po yung amnesty ni Robin. Kulong po yan ulit. Pwede pong gawin ni PBBM yan. So abangan natin kung gagawin niya kasi ganun din naman po ginawa natin, di ba? Nung inaresto si Digong, nag-abang lang tayo. Nung inaresto po si Kibuloy, nag-abang din po tayo. Ngayon, kung mapapatunayan po talaga sa investigasyon, kasi ngayon pong mga pabayan, iniimbestigahan na po nga si Robin. Kung si Robin nga po talaga mapatunayan na kasangkot dito nga po sa nangyari nga pong pagtakas nga po ni Bato, so manda siya. Diba? Sa pakakakilala natin sa presidente,
bibiglain ka na lang yan. No? Pero mga kababayan, no, ang pinakamalungkot talaga dito, yung ginawa po nila, na naging protector po sila ng isang kriminal. Kasi tinan ninyo actually, ang pangit dito, kinupok pa na nila si Bato, pinatakas pa nila. Tandaan natin mga streetwise, no, na itong arrest warrant nga po ni Bato sa ICC, kinumpirma na po ng DOJ. Ibig sabihin nito, pag si Bato pinatakas ninyo at kinupok ninyo, harboring a criminal po yan. Kasama na po yan doon. So, hindi. Takero host, hindi mapaghigan. Hindi na ibig ko sabihin, no, ano natin clear natin Tandaan natin na si Robin Padilla, ano yan, under investigation po siya. Di ba, inimbestigahan na pa si Robin Padilla ngayon yan. Ngayon, pag si Robin Padilla po, napatunayan at may ebidensya na siya po talaga nagpatakas kay Bato, abangan na lang po natin gagawin ng presidente kasi po, tandaan nyo criminal offense po yung ginawa ni Robin. Pinatakas niya si Bato at baka kinupup niya pa. So harboring a criminal yan. At tandaan natin mga babayan na si Robin Padilla po naka-amnesty lang po yan. Dapat pag ikaw naka-amnesty, dapat hindi ka nagagawa ng criminal offense. At yung criminal offense na mga babayan, yung harboring a criminal offense po yan. Ganun dapat Pag ikaw po naka-amnesty, dapat wala ka nang gagawing criminal offense. Parang nung ginawa ni Robin, gumawa ng criminal offense. Di ba pinatakas po si Bato at harboring a criminal. Hindi, harboring a fugitive. Para mas makatotohanan. Fugitive. Pugantin na po si Bato. Anong basehan? Yung DOJ. At dapat kasabot dito dapat yung mga senador. Ayun yung point natin. Well, mga pabayan, medyo mabigat po yung pagbawi ng amnesty kasi mukhang iba po yung proseso niyan. Mukhang ang dapat po at talaga dapat dito sa proseso nga po ng pagbawi nga po ng amnesty ni Robin, kung mapapatunayan nga po na fraud yung pag-file ng amnesty. Medyo mabigat yun. So ito sinasabi natin dito. DOJ confirms ICC arrest warrant versus Bato. Warrants against attempt to flee the country. Yan So kinukumpirma po ng DOJ yung arrest warrant ni Bato. So kung meron man dito ang pipigil para arrestin si Bato, so may isa pang kaso yan. Yung pinipigilan mo yung proseso, may tawag dun Oo. Obstruction of justice. Yun pala. Dapat yung mga senador dapat na tumulong kay Bato dun sa Senado, dapat kasuhan ng obstruction of justice yun. Especially si Alan Peter Cayetano, na siya mismo ang nagbanggit na dapat si Bato nasa custody namin ng Senado. Pero pinatakas. So obstruction po yun. Kasi arrestuin na po si Bato Pero ginamit po ni Alan Peter Cayetano yung kanyang kapangyarihan bilang Senate President para po mapigilan yung pag-aresto kay Bato. So obstruction po yun. Bukod pa nga po kay Robin, di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, di ba? Ano masabi niyo nga po dito, sasagot nga po ni Marcoleta na, dapat kakain tayo si Trillanes, di ba? At kayo rin po ba, naniniwala din po ba kayo na itong ginawa nga po ng mga senador, obstruction of justice po ito at saka harboring a fugitive. Di ba? So, ano yan? Criminal offense po yan, tandaan nyo. Sino magkakaso? Anong kaso? Hindi. Anong nangyari dyan? May merong investigasyon. So, investigasyon ngayon, anong investigata ngayon? PNP at saka NBI. Mukhang sila nag-iimbestiga. Ngayon, pag napatunayan talaga na meron silang criminal offense na ginawa, magre-recommend yung NBI sa DOJ na pakasuhan tong mga to. So, ang ending, recommendation ng NBI, din DOJ. Parang gano'n, di ba? Okay. So, yun mga kababayan, so ano masabi nyo nga po dito, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Di ba?